Welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast na kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang inyong diskarte pagdating sa mga babae. Dalawa lang kami ngayon. Yo, I'm Lay. I'm Pin, dalawa lang ang inyong mga hosts. Ngayon, wala yung iba kasi may sakit yung isa. Flu season kasi tol eh. Pagkatapos ng December tol, no, hindi lang nagtatabaan yung mga tao eh. Kakasakit. Sure. Diba? Oo din. Diba? Pagkatapos ng inuman, ganun. Dahil sila may sipon. So ba naman? Ano bang tawag dito, bro? Nga, kamusta? Happy New Year pala mga bros. Happy New Year sa inyong mga theories. Sinsya na, ngayon lang nakapag-upload dahil ang dami din kasing ginagawa tungkol sa family, ganyan. Diba? Nakapag-inuman din tayo no? Syempre naman, hindi yun mawawala. Dapat meron pa rin yung bonding ng Ligaw Theories. Oo nga. Nasabi mo nga yun tol na na-miss mo yung nakakapag-inom pa tayo ng ganun. Kasi usually, hindi na eh, no? Hindi na ako sa inyo pagka ayaw mo na eh. Mas ako na yung KJ ngayon bro, no? Pero dati, nung panahon na... palag! Tangin ako malagaya. Saan tayo bro? Anong oras? Anong petsa? Ayun ako na yung KJ po. Tangin na. Nakakalit. Tables have turned, bros. Magkaiba na tayo kasi kahit yung hindi ko na rin, parang di ako masyadong G na G sa inuman. Pag may nagaya kasi, okay pa lang din sa akin eh. Okay pa rin. Oo. Papalag pa din. Pero sa akin parang antisocial na. Next time na lang bro. Ganun ka na. Wag na. Susunod na lang. Iba na yung trip ko ngayon kasi hindi naalak eh. Tawag dito. Pero masaya pa. Although masaya pa rin naman, pinaka-favorite ko nga uminom pagka kasama ko kayo bro. Actually kaya lang nakakainuman ko madalas. Hindi ka na. Tsaka family. Binabawasan ko na talaga yung kaibigan ko tol. Ngayon? No, yun yung kaibahan natin no. Sa totoo lang. Magbabawas ka. Kasi alam mo tol, nung nagigipit ako dati, no, kahit sa away tol. Oo. Pag kunyari, sabihin mo na may yung alam mo yung pinagtripan ako nung last time doon sa di ba? Tumingi ako ng tulong doon sa mga tropa. Sino bang nandun? Wala naman Putang ba't ko parang yun kasi mindset ko ba't ko papakisamahan tong mga to? Useless to sa buhay ko. Wala namang ambag, gano'n. Wala nang ambag sa pera, wala pang ambag sa sa gulo, kahit saan man, di ba? Gets. Ako tuloy nila. Pinambawi nila doon sa kawawa. Sabi ko sa inyo kasi pag humingi ako ng tulungan niyo ako kasi pag ako bumawi diyan pabalik, nako. Talagang may wag. Tol? Tawag dito. Yun yung mindset ko dun tol. Pero although maganda din kasi yung ginagawa, nagpapadami ka ng friends bro dahil sa kunyari may negosyo ka ganun. Oo nga. Agree. Pag walang kwenta sa buhay, gets naman yun eh. Hindi nga, sabi ko sa'yo, may sense yung sa'yo pagka kunyari sa business, ganun. May mga kakilala ka na. Though sa akin kasi laging may level lang. Kapag di mo na abot to, hanggang dyan ka lang, di kita masyadong titingnan as maasahan or malalapitan mo ako ng kung kailang gipit na gipit ka na, ganun. Ang alin? Bakit? Ako nga may level lang sila. Pero pinapakisamahan ko, pero may level okay ka lang na mag-exert ng energy doon. Okay lang. Pero siguro pag naging super busy ka na din, bro, ewan ko, tignan natin, bro, kung kung saan ka dadali ng pag-extrovert mo, bro. Sige. Parang, introvert pa din ako, tangik. Hindi. Introvert ako 54% kasi, daw. Nung nag-quiz siya, ang lumabas, introvert. Pre, sinadya ko yun. Nasa isip mo. Pre, may question doon. Pag inaya ka ba, hindi ka pumapalag, ganun. Hindi, sabi niya, pero ang ginagawa. Tangik, hindi yung sinasadya. 54% talaga na introverted person ako. Nakakwento ko yung sa, yung dati, yung bata pa ako tol, yung napag-tripan. Tawag dito, mamaya pagkwentuhan natin yung... mamaya na lang. Bago natin simulan yung unang topic, parang sagutin natin ng mabilisan lang. Sige bro, kung mahal mo yung mga nagko-comment sa atin at may gusto kang ihabol na naman. Na kahit daming wire tol. Pala bago yung venue. Dito kami side out.
Medyo maliit. Wala Kasi kami sa office ngayon. Pang dalawahan lang. Ito, tawag dito. Ano kasi, kahit paulit-ulit na tinatanong, sige, sasagutin namin. Kasi, saan ba yan, bro? YouTube? Sa YouTube to eh. YouTube. Sabi niya, paano i-handle ang isang babae na mabilis magalit? Ano gagawin pag palaging nagagalit? Unang-una. Ang dami niyang tanong. Pero sagutin namin ng mabilisan. Paano tamang pag-handle pag nag-aaway na kami? Di naman malalim na problema, parang di lang nagkaintindihan, tapos nag-aaway na daw sila. Gusto niyang maibalik yung dati kasi siguro ang dati hindi sila nag-aaway. Siguro dati mas yung pag early stage ng relationship, sweet lang. Ang explanation kasi nun, bro, kung bakit nung early stage hindi pa kayo nag-aaway kasi syempre kinikilatis mo pa lang yung babae. Ganon din siya sa'yo. Hindi niya pa pinapakita yung crazy side niya. Yeah. Best foot forward palagi. Pinapakita nila yung... Kumbaga sa lalaki, nanliligaw ka pa lang. Sweet ka pa. Hanggang pag nakuha mo na yung gusto mo, wala ka nang pakialam sa kanya, di ba? Ganon. Parang ganon din sa kanila, bro. Pagka, nililigawan pa lang, ang bait, caring. So, pero, pagka yun na, bro, parang yung may masabi ka lang na mali, may kachat ka, ganyan. Yan, diba? And then sinasabi mo, pakita mo kagad sa umpisa na gago ka, ganon. Advice hindi, in-explain ko lang sa akin na ganon yung mga babae, pre. Tsaka, sinabi mo, una, ipapakita mong gago ka. May nagme-make sense din naman yun, Oo nga. Genuine gagoness. Kasi hindi yun, genuine gagoness, tol. Hindi yun gagana kapag hindi mo alam yung ginagawa mo eh. Oo nga. Ang advice ko sa'yo, brother, umpisa kasi, parang tingin ko, sa umpisa pa lang ng relasyon nyo, tol, nung okay pa lang yun, dapat maintain mo yun. Siguro ngayon, napamahal ka, naging parang understanding ka, nakinig ka dun sa mga tito mo, ganun, na may mga advice na kung ano-ano. Ganito gawin mo. Oo. Yung mga tropa mo na feeling love expert, ganun. Siyempre, malilito ka talaga, bro, pag doon ka kumuha ng nag-away kami ni Jen. Anong gagawin ko? Sige, bilan mo ng flowers, tapos i-added mo ganyan. Suyuin mo, bro. 'Di ba? Wag ka kasing makikinig sa mga non-experts, brother. Pagka tingin ko kasi kung sinasabi mo naman na hindi siya ganoon nung umpisa, tingin ko maganda yung unang pagpapalakad mo. Tapos nagpa-advise ka lang siguro sa maling mga tao kaya bakit pumakit yung ugali bigla nung shota mo, bro. Makes sense. Oo. Diba? Oo, ganun din. Or nalason yung utak din ng GF niya pre sa SOCMED, ganun. Oo, SOCMED. Ay, grabe. SOCMED. Ay, pag yung mga nakikita nilang mga pwedeng ganun, nalason siya, tapos ikaw, nagbago ka din, timing na nagbago ka, nalason siya sa SOCMED, nag-iba yung ugali niya. Diba? Nag-iba din yung pakikitungo niya. Sabi mo, anong gagawin pag mabilis nang magalit? Oo, huwag pansinin. Pansinin muna. Hindi, depende naman yan eh. May advice nga ako sa'yo, bro. Kung siguro nasa isang taon pa lang kayo, brother, dahil syempre nakuha mo naman na yan, di ba, na kantot mo na. Madalas sa mga yung babae, invested na sila. Kung sakaling nagganon sila, galit sa'yo kaagad, kunyari. Sa malit lang na bagay. Oo. Kasi kung kasalanan mo naman talaga, mag-sorry ka dahil, as a man, dapat, accountable ka din sa mga ginagawa mo. Ginagawang mali. Diba? Paano mo papangaralan yung babae mo pag pati mali mo, hindi mo maamin? Diba? Hindi mo alam, oo. So, dapat, pag ikaw yung mali, amin mo. Pero pag hindi ikaw yung mali, tapos nagagalit siya, ng sobra-sobra, hindi naman... Maliw ka ba? Sabihin mo sa kanya, putang ina mo, bahala. Di putang ina mo pala eh. Bahala ka na sa buhay mo. Robin Padilla vibes. Ganun, brother. Ganun mo sabihin sa kanya. Putang ina mo pala eh. Bahala ka na sa buhay mo. Sabihin mo sa kanya, tsaka mag-walkout ka na. Susuyuin ka yan. After 2 days, hindi nga eh, tingin ko susuyuin ka niya. Magugulat yun, bro. So, keep in mind, dun sa sinabi kong time frame na 1 year. Kasi, 1 or 2 years time frame na ganun. Kasi, sa
sa early, considering ko yung starting early stages ng relationship. Sa early stage ng relationship, para sa lalaki, meron pa siyang weapon na pwede niyang sindakin yung babae tol, na patatakot-takutin niya kung aalis ba to. Siyempre, may ginawang mali yung aso mo, ganun, paluin mo. May ginawang mali yung babae mo, iwan mo. Pagsabihan mo, muna. Hindi sa akin, iwanan niya. Pag ganun, yung nagagalit, lalo pag bad mood ako. Lalo kapag bad mood ako to. Walang dahilan. Isipin mo may sinusolve ako na problem, bro. Diba? May kinakaharap kang kunyari, ayang si resin, yung resin dyan. Pagka hinahanapan ko ng kulang kasi syempre yung pre-order ko, kulang yung bayad ko, ganun. Tapos dumidiskarte ako para makita ko yung makuha ko yung kulang, nagbebenta ako ng kung ano-ano. Tapos biglang magagalit. Nag-iisip na ano bang pwede kong gawin para maano ko yung kulang ko ng 100k, parang ganun. Tapos biglang may sisigaw sa likod mo na parang galit siya sa'yo. Itong nilagman yung ganyan. Gagi. Putang ina mo, lumayo ka nga. Lumayo ka nga. Talagang sasabihin kong ganun. Putang ina mo, lumayo ka nga sa akin. Sasabihin ko talaga sa kanya. Dapat ganun ka din, brother. May paninindigan ka, bro. Diba? Siyempre, busy ka. Oo, totoo yan. Busy kang tao, ba't mo titiisin yung ganun, bro? Diba? Ang mga ganyan na bagay, inaayos yan. Kasi ang mga babae, maraming issues yung mga yan. Parang bumili ka ng second hand na kotse yan wala nang issue diba? Mga babae ganun. Pagka inaayos yung mga issues na yan. Ngayon, paano mo ayusin yung mga issues na yan? Ang pinaka-effective, marami pa actually, conditioning ganyan, pero ang pinaka-effective para sa akin, at tingin ko para dyan sa relasyon nyo, yung sindakan, bro. Iwan mo. Kahit kunyari lang. Pero actually, mas effective yun pag kaya mo talaga siyang iwan ng totoo. Kasi baka mamaya, mag-change of heart ka, ikaw pa mag-sorry. Sabihin mo yung mga linya na yun, pero madali ka namang suyuin. Diba? Parang okay lang sa'yo na, alam mo yun, yung parang di mo siya nakitaan ng willingness para magbago, pero sorry siya sa'yo, nag-sex kayo, okay na. Okay na agad. Madali ka palang suyuin ng gano'n. Wala din. Dali mo palang lambingin. Wala din. Wala rin. Nonsense, bro. But, paano pa sinabi yun? Dapat, pag yung mga ganong klaseng advance, madali lang sabihin, brother. Pero yung mga ganong klaseng advance, mahirap yun isa tao. Totoo. Mahirap isa tao yun kasi para magawa mo yung mga ganong klaseng bagay, sasabihin mo dun sa babae, naiiwan kinaputang ina mo. Dapat kaya mo talaga. Kaya mo talaga. Hindi yung sasabihin mo lang pero hindi mo pala kaya gawin. Wag mo nang gawin. Suyin mo na lang, bro. Makinig ka na lang doon sa mga tito mo. Mga tropa mo. Mga tropa mo. Suyuin mo. Ganda kayo mo. Diba? Kakaiba din ng mga tao. Ang dami kasing nagmamagaling sa totoo lang. Lalo na sa mga babae. Dati nung nag-aaral pa lang ako. Kasi pinapakinggan ko lahat kahit yung mga mayayabang. Oo naman. Yun doon natututo yung yung mga talagang magagaling Ang dami talaga nagmamagaling, bro. Na nung time na yun, syempre, pinapakinggan ko lang. Sinasala ko alin yung totoo. Alam mo, parang 90% nagmamagaling, bro. Mas marami sa kanilang gano'n, no? Kahit hindi sa babae, kahit sa negosyo. Sa lahat ng bagay nga Lahat ng bagay. Oo. Madalas sa lalaki nga Oo din. Oo. Mga nagagaling-galing. Nature yata natin. Oo. Sila. Ako, minado ako agad pag mahina ako sa isang bagay. Hindi, dumana ako sa face na ganun kasi. Ako din naman, bro. Pero ngayon hindi na. Kasi parang, ang pagka hindi ka aminado sa sarili mong kahinaan, bro, paano babaguhin yun? Paano ka mag-ascend pa sa mas mataas na level of thinking? Diba? Inisip mo na, hindi, magaling naman ako dito. Kaya ko na ito ganito Dinaan mo lang sa mindset, diba? Hindi mo ginawa ng... Wala kang paroroonan. Yun, tol. Subukan, magagalit siya sa'yo. Pagalitan mo din. Ba't ka galit? Bobo ka ba? Baliw ka ba? Oo. Unless ikaw yung may mali talaga na karapat dapat siyang magalit. Kunyari, nakita ka niyang may kachat. Diba? Alam mo naman, mga babae. Kung karapat dapat kang pagalitan, huwag ka na magtaka kung ba't siya mabilis magalit. Dapat maayos ka din talaga. Pero kahit ganun nga, may pag-handle nga ako dun Na tama.
Hindi, tingin ko hindi niya pa. Wag na yun, next na question mo na lang. Time, oh. Tanong mo ulit pag gusto mo malaman. Tsaka, ang tawag dito, brother, pag nagagalit din yung babae, ang isang iiwasan mo dyan, brother, kasi diba, sabi ko, mumurahin nila. Hindi ko naman sinabi mumurahin nyo, pero ganun kasi ako magalit. Parang dramatic ako magalit, bro. Nakakatakot, ganun. Talagang masisindak sila. Parang, pwede kayong magalit basta wag niyo siyang personalin. Yun siguro yung limit nun, yung sinasabi kong technique. Kasi, pag pinersonal mo siya, ang goal mo lang naman ay turuan siya. Nadala ka dun sa galit mo. Imbis na natuto siya, magkakaroon siya ng pakunti-kunting hate, magbi-build up. Oo, hindi. Tsaka toxic yun sa relasyon. Yung mga, kunyari, na-bring up mo yung past niya dahil dun sa... yun yung isang hindi ko ginagawa talaga. Hindi kasi nagkamali ako dun yung dati. Grabe talaga yung trash talk ko talagang... Na-trash talk mo pati yung mga niya, pati familian niya ng last. Pati family niya, ganun. Kahit yung wala na siyang kasalanan, yung di niya na-control, ganun. Buong pagkatao niya, kawawa siya. Pero syempre, alam niya naman ako, okay pa rin, di ba? Kahit pwede ako mag-experiment, guys, kahit anong gusto kong gawin sa babae. Hindi nila ako kayang iiwan. Kasi calibrated ako eh. Di ba? Pero wag kayong mag-experiment ng ganun pagka kukulang pa kayo sa parang knowledge o hindi yun pag ako as Lay, pag may sinasabi akong parang tunog mayabang, mga bros, hindi yun tunog mayabang. Hindi ako mayabang sa isip ko. Lang yun, informed lang ako sa isip ko. Parang nag-review ka eh. Anong gusto mong asta mo? Parang gano'n. Pagdaanan mo eh. Ganun na. Diba? Kaya nga ito nga yung topic na napili namin sa podcast mga pambababae kasi dito kami expert eh. Kasi pinagdaanan eh. Diba? Ano pa bang expect? Dito kami magaling. Napapaisip nga kami ng ibang topics recently about sa business, ganyan. Pero naisip ko kasi nun, bro, pagka business, hindi kasi ako expert dun, bro. Freestyle yung akin kasi. Kung anong magkiklik, yun muna. Oo, di ba? Tsaka kung ano yung mo, parang andito yung hobby mo ngayon, yun muna. Saan yung, ganun, di ba? Parang freestyle kasi ako ngayon, kaya parang talent yan, pre, yung ganun. Talent yan, pre, yan yung mga hindi pwedeng ituro. Ano yun? Parang inborn ka lang, ganun. Hindi. Na-develop mo sa sarili mo, pre. Siguro. Lahat kasi napeperahan ko ngayon. Ang trip ko diba? Oo nga. Talent niya, pre, hindi mo pwedeng ituro na, kasi, dapat ganito gawin mo. Pag may hindi naman nila kayang gayahin yun eh. Hindi magagaya ka agad yun eh. Pero, maliban kung talented din sila na magaling sila, meron pala silang sharing gun. Pero yun nga, dahil nga hindi ako expert doon, hindi ako nagagaling-galingan sa ganung bagay. Kaya maniwala kayo pag sinabi namin tungkol sa pambababae, na try na namin lahat yan. Tangina. Nakalimutan ko na nga tuloy kung kailan ako last na-reject ng Babs. Na-reject ka? Yeah. Parang hindi yata eh. Meron ba? Kasi dati kasi naniniwala naman ako may mga rejection. Baka mas magaling lang ako pumili ng target ngayon. Tingin ko sa akin pag inaalala ko parang walang rejection. Ako? Hindi ako. Ikaw? Tingin ko lang, baka super positive mindset lang ako. Wala din ako matandaan, bro. Pero meron kayong mga slip-ups, no? Oo, madami. Yan ang madami. Pero wala yung lumayo ka sa akin, gano'n. Wala. Grabe naman yun. Yung lumayo ka sa akin, parang may ginawa ka naman. Huwag mo akong kausapin. Walang ganun. Yung parang, ay sorry, hindi kita, trip. Hindi kita tayo. Wala naman ganun, no? Wala akong matandaan ganun. Siguro magaling din tayong humanap ng kung sino yung dapat targetin. Oo nga, tama. Tsaka grabe, ang daming ng babae ngayon sa dumadating sa buhay ko ngayon, tol. Tingin ko yung mga theories. Pag tumitingin ba kayo ng babae, guys, comment nyo nga lang kung anong mas importante, looks o pera. Kasi pag ako tatanungin nyo as Lay, pag tinatanong ko tong mga kaibigan ko, kahit hindi yung mga co-host ko dito, mas sa inyo looks, no? Looks, pre, medyo, sa akin naman balance, bro. Parang tinitignan ko din yung
naging importante sa akin ngayon yung lineage, yung pinanggalingan ng babae. Parang ayaw ko ng babaeng galing sa squattings, gano'n. Kahit maganda. Parang mababatingin ko ngayon. Parang mababatingin ko sa... Kaya nga naiinis nga ako. No? Pag naalala kasi Imperial. Bakit? Barbie. Mayaman na siya ngayon. Pero galing siya dun pre sa squatter. Pero pag nakilala ko siya nun, mababatingin ko sa kanya dun. Noong time na yun. Gagamitin ko lang. Tapos pag time na sumikat na siya, syempre, natatandaan niya pa rin ako. Play. Pwede kong balikan. Mayaman ka na ngayon. Balita ko, ganda basta ka na. Biglang babalik. Butang na, nagparamdam to Nung squatter pa ako nung time na yun. Naaso-aso lang na ako. Natsapera ako. Ngayon, nangaharaan na ganun. Mapunta tayo sa first topic natin, Tols. Ay, putang ina, hindi pa yun yung first topic. Hindi, tanong lang, sabi ko nga, kanina, sagutin natin mabilis kaso maraming automatic na maraming lumalabas sa atin. Madaldal kasi ako, sorry na. Sorry din sa mga viewers. Binabawasan ko nga yun, sinasabi ko kay Bluff yung pagiging, yung sobrang daldal ko, Tol. Na, yung pati yung mga naiisip, mabilis kasi masyado yung parang autistic ba ako doon? Hindi lang ganun. Ikaw yan. Chaotic din yung mind ko pre. Pero maraming ko verbal bro. Maraming tumatakbo sa isip na minsan na papag-mix mo pa yung sinasabi ko sa akin. The Balik Theories, I'm working on it. Hindi ko naman kasi inisip na magiging kaming content creator. 2024, maging na kaming content creator talaga. Gulang na nga lang isang araw kasama ang theorist. Gulang na lang ganun A day with a theorist. Hindi, sa totoo lang, hindi tayo maging 100, sobrang busy kasi guys, alam niyo lang, sa totoo lang, sa araw-araw na mahirap yung negosyo pag-shoot pa lang yung pag-shoot pa lang, gabi nga namin ginagawa kasi ito na yung free time namin. Parang ito na yung natin bro, yung paano tayo mag-banding gano'n. After nito, PlayStation saglit, gano'n, di ba? Siguro, minsan. Pero pag kayo ni Chase nagkasama, lagi kayo nagiinom with the baby girls. Hindi naman lagi. With the baby girls, Tol. No, recent, medyo lang. Kaya yung kasi pati si Bluff pala, kasi magkakalapit kayo, Nagkasakit na nga yung kakainom. Nagkasakit din. Ano na yung first topic natin, bro? Yung tungkol sa first date, sino ba dapat ang unang gumagastos? Yun, tama yan. Ano bang sagot mo dyan, Pin? Bigyan mo naman ako malupitan ng sagot dyan. Para sa akin kasi, first date, sino dapat ang unang gagastos? Lagi yung tawag dito sa mga normies, mga sumisikat na vloggers, parang akala mo ang gagaling nila tapos kung ano-ano sinasabi. Magbigay ng advice? Oo. Maraming ganun may mga nakikita ako Pero okay lang yun. I-share nyo yung ganun para doon sila makinig yung mga taong hindi pa gising. Pabayaan mong tulog, bro. Kung tulog sila, okay lang. Okay lang. Salamat. Doon, pabayaan mo matulog. Ikaw, gising ka na. Dito ka makinig. Wag, i-download nyo nga lang kami sa hard drive. Ganun. Wag nyo lang i-share. Gatekeep nyo kami. Gatekeep. Ang pananaw ko dyan at sariling paniniwala, depende. Kasi kung ang target mo na babae, itong babaeng gustong-gusto mo talaga is may kaya naman. Tapos nakinig ka sa Legal Theories, sinunod mo yung mga steps na sinasabi namin. Syempre, ma-attract sa'yo yan. Ayoko na isa-isa kasi tatagal lang sobra. Yung mga tinuturo namin dito, i-rewatch nyo na lang. Pag sinunod mo yun, syempre, makukuha mo talaga yung attention niya. Ngayon, sa first date, gagastos yan sa'yo kung may pera siya, may kaya. Siya ang gagastos nun. Kahit hindi ikaw. Kaya ako nasabing depende kasi paano kung hindi naman wala pa ang, kunwari, single mom. Trip na trip mo talaga. Syempre, focus yun sa niya. Sa anak niya, tapos nag-work siya, wala siyang pang-date sa'yo. Ikaw ang mag-e-effort dun. Mag-ipon ka. Pag-ipunan mo, tapos pagplanuhan mo ng maigi. O kaya, sabihin natin estudyante. Estudyante pa. Tingin ko mas mayaman yung mga single naman kaysa sa mga hindi lahat
madalas. Sa estudyante, oo naman. Nakikilala. Kasi may trabaho yun. May mga trabaho. Oh. Yung pag ganon, kung hindi mo rin naman kayang gumastos ng malaki masyado, bumawi ka na lang sa sa experience ng date. Pagandahin mo experience nyo. Ng date. Kahit saan kayo kumain, kung creative ka, all goods yun. Ma-appreciate nila yan. Kahit mag-picnic lang kayo, ganon. Prepare ka ng mga jokes, ng mga trivias, ng mga stories before kayo mag-date. Kung nasa beginner ka pa lang, makakatulong talaga sa'yo ng malupit. Oo naman. Prepare ka ng stories, ng jokes. Basta yung siguro yung story mo, totoo. Ano yung isang sinasabi ko? Stories, jokes, tsaka yun palang nabanggit mo. Trivias. Trivia. Pag nasa newbie stage ka palang, malaking tulong yan sa'yo. Sinisigurado. Actually, gagamit nga yan hanggang sa, kahit nasa medyo advanced ka na eh. Oo nga. Super nagagamit pa din eh. Magagamit pa rin. Pag gusto mo talagang puliduhin yung game. Ang pagkakaiba lang pag advanced, medyo tamad ka na. Bakit ka pa magdadaan sa mahirap? Kaya namang ito na kagad. Basic. Pero malaking tulong yun guys pag nasa beginner pa lang kayo. Kasi itong game guys, paano yun bro kung Paano? Yun yung sagot ko, depende. Paano kung mayaman kayong pareho bro? Mayaman kayong pareho, siya ang pag-asusin mo. Ikaw ang magpaligaw. Kasi, sanay siya na lilibre siya sa ganitong buhay, sanay siya sa ganon. Ngayon, ang gagawin mo, paano mo makukuha ng masyado yung attention niya, ikaw yung magpapaligaw sa kanya. Sa akin naman ang sagot tingin ko ganon. Sa akin, Ikaw yung magpapaligaw sa kanya. So parang mas inclined na gumastos yung babae sa iyo, bro, no? Kasi ikaw, pareho naman kayo ng status sa buhay eh. Kasi ikaw yung nililigawan niya. Pag sa akin naman, bro, sa akin sa babae, about sa gastos, nung nag-umpisa kasi ako, ang mas pinagagastos ko babae. Ang ratio niyan 3:1 palagi, mga bros. 3 date niya, bilhin niya yung tickets namin sa movies, bilhin niya yung lunch namin, tas bumili siya ng popcorn. Sa akin na yung pamasahe pa uwi. Parang ganun, brother, yung hatihan, di ba? Siyempre kasi nung time na yun, wala akong pera kasi estudyante ako, tsaka ang dami kong dinidate. So as a student, paano pagkakasya yung baon mo? Ang dinidate mo 3 babae sa isang week. Ganun bro, di ba? 2, ganun. Minsan, pinaka-minimum isa. Basta every weekend meron. May pinagpa-practice na ako lagi dati. So ganun ginagawa ko. Pero sa ngayon, ang balanse ko ngayon, brother, kung ano yung gastos ko sa sarili ko, kung ano yung lifestyle ko, yun din yung sa kanya. Yun yung paparanas mo rin sa kanya. Parang kunyari, kumakain ako. Hindi naman ako palakain sa mga mamahaling resto, diba? Minsan lang. Hindi din ganun. Parang Jollibee tayo. Kung anong Jollibee tayo. Pag ganun. Sa akin ganun. Make sense, pre. Make sense. Tsaka kasi dahil malupit na yung ko diyan tingin ko dahil malupit na yung ko, yung confidence ko at tsaka tawag doon, bro? Willingness to emote ba tawag doon? O genuine kind of. Pareho namang yung nakakatulog yun eh. Kasi isipin nyo guys, yung kunyari may date ka, parang masyadong advance yung tinuturo mo sa kanila, pre, grabe. Dapat binabayaran nila tayo dyan eh. Kaya yung mga sinasabi ko kasi kapag magsisimula ka pa lang, para pag-isipan nila ng masyado. Pag-iisipan talaga nila yun, pre. Yung mga sinasabi ko, yung sa'yo parang grabe. Sa akin? Advance na din eh. Ito na yung sinabi ko eh. Yung mga sinabi mo, pre, na balanse ka. Kung anong lifestyle mo, yun muna to. Yun muna, tol. Tapos, parang para sa akin, parang kapag normies ka, hindi, swerte nila kapag, narinig nila yung sinabi mo. Congratulations sa inyo, theorist. Mahal na mahal ko kayo. mahal na mahal natin sila. Yung mga ganun, para sa akin, may bayad na content dapat eh. Ang hindi natin love yung mga, hindi theorist. Yung mga yung pabayaan nyo ng mabulok yung mga yung bro. Sa bagay. Wag na para sa theorist naman eh. Wag na nating pagandahin tong mundo. tayo na lang. Nakasulat na yung konti tayo. Nakasulat na sa Biblia to, mga guys.
propesya ng papangit talaga, mananaig talaga ang masama dito mga bros. 'Di ba? Kaya ba't mo pa yun yung prophecy ni God, 'di ba? Parang kontrahin mo yun, sino ka ba? God ka rin? God ka rin? Kaya diba? Mong ibalik ta rin? Huwag mo nang pagandahin yung mundo, yung tayo lang. Tayo na lang, okay na small circle tayo. Lang tayo ditong may alam ng mga ganito. 'Di ba? Tsaka napunta tayo sa sinasabi ko, tulad nung tol, minsan may ka-date akong babae na mukhang classy din, bro. Oo. Tapos, ang kotse niya, mas maganda pa dun sa kotse ko. Kasi ang kotse na nagamit ko nun, yung company car. Okay. Oo. Di ba may mga... May sticker pa yun eh. May sticker pa sa... na bro, yung ginamit nung driver namin, bro. Alam mo yung... mabaho, bro. Mabaho, bro. Yung inuupuan ko. Yung mabuti yung sa kanya, hindi. Kasi puro document siguro o baril yung mga nandun sa kabila, dun sa passenger. Yun nga, ginagamit nung driver namin yun madalas sa kung saan-saan ang inutos sa kanya. Tol. Tapos, yun yung nagamit ko kasi sira yung coach ko ng time na yun, bro. Tapos, siya yung sakay ko nun, bro. So, pag beginner ka, parang medyo mahiya ka dun eh. Gusto ko na tuloy mag-jump kagad sa comment ko. Sige, go. Classy yung babae, ganyan. Pero parang, dahil nga, may true confidence na din ako, parang basic na sa akin i-handle yung mga ganong klaseng bagay. Bro, parang, ganun. Parang okay na, di ba? Tapos nag-date lang kami sa, hindi naman kami nag-date. Kasi, never nyong never nyong i-classify yung mga ginagawa nyo. Na ganun. Huwag nyong pangalanan. Mag-date tayo mamaya. Huwag ganun, bro. Kumain lang kayo. Huwag na yung lumabas lang kayo. Huwag na yung may label. Huwag na sabihin, ay tara, date tayo. Or, anong na-experience mo sa unang date natin? Huwag na ganun. Wag mo nang pangalanan. Gawin mo na lang. Indirect nga eh, diba? Tapos, yun nga, yung kumain kayo sa labas, brother. Dinala ko lang siya sa parang karindire lang, ganun doon. Di ko alam kung kumakain yung sa karindire, bro. Lalo, klase na tao. Sinabi ko na, tara, subukan natin dyan. Kami lagi kumakain ng mga tropa ko pagkatapos namin uminom, sabi ko. So parang, hindi ko pa alam kung mukha ba akong tambay no? Magmumukha ka bang Pero dahil sa confidence, dati hindi ko kayang sabihin yun. At madalas, itong mga nanonood sa atin, di din nila kaya. Madalas, pag nag-umpisa ka pala. Kailangan kasi ng kailangan na-build mo na din yung sarili mo bago mo ma-attain yung ganyan eh. Tol. Aminado naman ako nung dati, hindi ko kayang sabihin yun eh. Masabi ko, pero naalala mo baka maging mag-grab ng wrong way. Mag-grab off ng wrong way sa kanya. Parang naalala mo yung isang estudyante ko, bro, yung sabi ko sa kanya, nakapambahay siya, 'di ba? Oo, gagi. Tas may date. Tang-ina yun. Tang-ina mo. Sinayang. Gago, sikat yun ngayon. Sikat siya ngayon, no? Dahil sa na yun na, top, nasa siya? Ano ba tawag doon? Hindi kasi Bootcamp ng di ba nasa top siya ng ML players ngayon? Matagal na. Leaderboards na siya matagal. Kaya nga siya sikat ngayon. Hawak ba siya nila, Doggy? Sa ibang ibang team ata. Pero ba't nakakasama nila yun? Scrimmage ba tawag doon? Yung maglalaro kayo diretso. Kalaban nila yung team ni Doggy? Kung hindi kalaban, kasamang magpataas ng rank, ganun. Pero hindi ibig sabihin na kasama mo sa team. Sensya na, hindi ko rin masyadong sure pero ang alam ko, ibang team siya eh. Ganun ba yun? Pero magaling yun, diba? Pero magaling yun. Dati na siyang nasa leaderboards. Kaya nga siya kaya siya sumikat ngayon eh. Kasi dati na siyang magaling. Sabi niya, sabi ko sa kanya, kasi ang scenario, bro, ako nag-game dun sa Bobs na para sa kanya, no? Para sa kanya. Tapos napapayag niya kagad sa date. So, tuwa, tol. Sabi niya, ay, grabe, ganito pala yung magic mo, master. Parang ganon. Tapos, tawag dito, niya, tol, napapayag namin sa date. Nung magde-date na kami, hindi kasi niya ata na-expect na mapapapayag na agad. same day. Kaya, napambahay, naka-shorts, tapos mukhang hindi pa naligo, ganon. Grabe ka. Baka, hindi lang siya talaga maputi, ganon, kaya mukhang hindi naligo. Alam niya yun, tol. Ito ang sabihin mo sa kanya, brother. Sabi ko sa kanya, with confidence, sabi ko sa kanya, ganito sabihin mismo. Sabihin mo ng maayos. Nandun ako nun. Magkakasama tayo nun. Sa'yo na maayos. Tapos,
In-examplean ko na nga siya noon eh. Ano ka pala nun? Andun ako noon, magkakasama tayo noon. Ano na yung sinuturo ko sa kanya line? Pag Yung- napansin niya, ang sabihin mo ganito Oo. Pasensya na pala, hindi ako nakapag-prepara na mayroon pala tayo, na magkikita pala tayo ngayon. Hinatid ko lang kasi yung mama ko ngayon, kaya Kaya ganito yung suot ko, parang ganun. pagpasensya naman ako, mukha akong basahan ngayon ako marap sa'yo. Sabi ko, ganun niya sabihin. Ganun dapat niya sasabihin. Di ba kasi kung ganun mo sasabihin, di ba pwedeng magsabi nung yung babae na, hindi okay lang. Tapos, ano ka niya, entertain ka niya, di ba? Pero, sinabi niya, pagkasabi niya, bro, mukha akong basahan, parang ganun. super chode. Parang super loser, ganun. Ano na yung sabi niya nun doon? Parang, uy, sorry na, mukha akong basahan ngayon eh. Sabi niya, bro. Mukha kasing basahan ngayon eh. Natid ko yung mama ko. Basta ganun. Yung vocal tonality, sobrang importante yan. Expression ng mukha mo, yung kung paano mo sabihin, importante yun eh. Maamoy ng babae kung confident ka o fake confidence yan, bro. Kung nanood ka lang ng video, sasabihin sa'yo, be confident, ganito, ganyan. Walang epekto yun. Walang epekto yun. Practice mo sa totoong buhay. Practice mo sa totoong buhay. Diba? Sumaya ka lang kasi madaling i-attain. Uy, try ko nga mamaya. Tapos andun ka na. Bumaliktad yung balls mo. Peke yun eh. Pag ganun eh. Mahilig kasi mga tao sa ganun, yung mga madali lang gayahin. Siyempre, sino ba namang hindi? Sabihin, ito, punta ka dito kasi may makukuha kang gold kapag naghukay ka. Siyempre, pupunta sila doon. Hindi nila alam, sobrang lalim pala. Oo, napasubo pala. Napasubo. Kailangan nyo ng guys, true self-confidence ang tawag sa ganun siguro, no? Oo. Kasi parang wala nang hiya eh. Kaya mo nang sabi. Di ba nagbigay din ako ng example nun, ganto mo sana sinabi, pre. Oo. At tapos sabi niya, wala eh. Ganun na lang yung sagot niya, pre. Siya, crush niya kasi yung baba. Nakwento ko na ba sa'yo yung kumanta ko sa call? Oo. Magsabi ka nga ng lyrics nung yung sa Hail, Tol Hail. The day you said kanta goodnight. Nila ay yung yung umpisa nun, sabi niya, hindi mo na alam. Alam ko, kinakanta ko lagi yun. Search mo dyan. Sige, habang sinesearch na yung lyrics, guys, ang nangyari kasi nun, na nagko-call kami, tol. So, ito, crush ko to dati. Crush ko talaga to. So, tinesting ko lang kung hanggang saan yung confidence ko, kung gagana sa crush ko. Sintonado ako. Halata, ewan ko kung halata sa... Take me as you are, push me off the road. Yan. Ayun ba yan? The sadness, I need this. Ayun, yan, pre. To be with you. Yan, ganyan. I'm feeling in the sun. I'm burning in the rain. Kanta mo sa kanya yan. The silence. Pre. Sinong set yan, pre? Yun eh. Hindi ko na maalala. Kago, tol. Ganun yung pagkakanta ko, tol. Taka malakas pa. Malakas. Dahil sa sobrang maximum confidence. Nako. Nakwento mo sa akin yan. Limot ko na nga lang. Tangay na, tol. Crush ko yun, tol, Tapos, di niya ako crush. Tapos, kakantaan ko ng gano'n ng sintonado, bro. Tangay na, pag normal ka, mahiya ka eh. Siyempre, ako, ginamit ako ng, ng genuine, ano ba tawag doon? Hindi, vulnerability. Ay, ano tawag? Nakalimutan ko na yung mga terms na ano yun. Meron nga tayo. Willingness to emote, tol. Oo, pinalabas ko yung feelings ko, tol. Sabi ko sa kanya. Nahiya ako kasi sintonado ako. Pero, alam mo ba? Ikaw lang yung babaeng kinantahan ko. Sabi ko sa kanya. Totoo naman. Willingness to emote kasi. Tangay na, tol. Kilig na kilig siya, bro. Diba? Partida, crush ko ba yun? Tangay na. Doon ko nalaman. Yun yung pinaka-umpisan. Doon ko nalaman na may bayag na talaga ako doon. Talagang papalag na yung confidence. Mataas na din talaga. Mataas na rin talaga. Kahit na wala nang... Kasi dati pwede kong pikiin, tol eh. Pero iba yung dating eh. Magiging iba. Mababasa kasi nila yun eh. Mataas. Ang tira mo masyadong mataas. Pag true self-confidence, gitna ka lang. Diba? Oo. Na, saan yung topic natin, tol? Ang topic natin yung gagastos nga sa first date. Ang layo na. Pero hindi naman kasi mahihirapan silang
gawin at saka sabihin yung mga sinabi natin kung wala nga yung confidence, connected pa rin. Oo, kasi bagay. Oo, yung mga sinabi namin. Ganda ng pagkakatay mo. Magpapaligaw. O, mag-balance lang kung anong lifestyle mo. Yun lang muna. Connected pa rin siya. Kailangan ma-build mo din talaga yung sa sarili mo. Ay, napunta doon kasi yung paano pag ang lifestyle mo ganda lang? Oo. Paano pag ang lifestyle mo normal lang? Normal lang. Hindi ka naman din ganun ka. Papunta ka pa lang sa pagiging successful. Diba? Okay lang yun, bro. Basta may pride ka. Tsaka yung pride mo, hindi ka nagpapakain din sa pride mo. Iba kasi yung may pride sa prideful. Oo, iba magkaiba yun. Iba yung may pride sa ma-pride. Oo, iba. Diba? May pride ka na na taong normal lumalaban at papunta na din dyan sa top. Parang ganun. Ganon. Diba? Yung tawag dito, unbiased ka. Alam mo kung nasan ka talaga. Tanggap mo. Ganon. Tanggap mo kung sino ka. Oo. Kesa dun sa ma-pride lang na kahit mali na sila, hindi nila kayang i-accept. Hindi nila kayang... Yun yung mga ma-pride. Yun ang ma-pride. Alam nilang parang nonsense na yung pinaglalaban nila, pero syempre paglalaban nila, ma-pride ako eh. Hindi yun kung may pride ka na tao, magkaiba yun sa ma-pride lang kasi usually bobo yung mga mapapride eh. Usually. Pero usually hindi lahat. Babae yung mga yun eh. Hindi lahat. Usually ganun din. Ayaw nila mo, sige na, mag-sorry ka na. Oo. Tangina ng mga bobong babae dyan, no? Putang ina nyo, pag meron kayong kasalanan, ha? Umamin din kayo, minsan uso yun. Hindi namin nilalahat, ha? Baka ulanin kami lahat kayo. Sa bagay, dyan sumikat yung mga iba. Gagawa siya. Oo, diba? Pero sa clips, di natin ano yun. Wag. Ay, hindi. Sa clips, yung pinaka-worst parts na ngayon. Oo, tapos, para mapanood nila. Sa main video, ganito. Sisiraan nyo kami, i-clip lang naman na panood nyo. Kami, sisirain na namin yung pangalan namin para sa inyo, guys. Para sa inyo, para di kayo masyadong mahirapan. Oo. Kami na, gusto namin mukha kami misogynist. Tsaka, mayroon pa ba tayong topic to? Yung next, yung mga second topic natin, yung mga inimbento nilang terminologies. Ay, speaking bro, kasi recently, madami kaming tropa or kakilala na nagbabanggit ng mga terms na super alien para sa amin. Parang sasabihin yung nito ko lang narinig. Nito lang talaga nung nakaraan lang. Soft lunch and hard lunch. Putang ina, ano yun? Matigas na hapunan o ano. Lunch na LAU. Lunch na. Parang sa business. Hapunan ba to lunch o hindi? Tanghalian. Oh, supper ata or dinner. Masanay ko kasi yung sa English. Ako din. Yung inaral ko lang kasi nagbumukha na akong tanga eh. Yung Lunes, Martes. Hindi ko nga alam hanggang ngayon. Ako inaral ko na kasi ayoko na para naman. Lunes ba Monday? Oo. Inaral ko na. Until 4th year ko lang yan. Nung 4th year na ako ng high school, edi matanda na rin ako noon. Inaral ko noon. Pero matagal akong hindi ko alam yung Lunes, Martes. So, nung sinasabi mo to, sinasabi ko, soft lunch, hard lunch. Ano ba yun? Pa-explain nga. Nakakalito yan. Hanggang ngayon, pa rin, little pa rin yung understanding ko dun sa concept nilang ganun. Ang naintindihan ko lang, correct nyo kami, theorist kung tama ba or baka mas kabisado nyo. Baka mas kabisado nyo. Pero ito yung pagkakaintindi ko meron dating kayo and maraming traumatic experience ng babae, so hindi kanya muna hina-hard lunch. Yung hard lunch yung talagang ipopost ka niya na kagad. Ay, ganun doon? Ata. So, hindi na ako sigurado sa mga sinasabi ko, theorist Soft lunch yung low-key. Soft lunch, low-key pero merong pakunti-kunti. Parang pinipitik-pitik mo yung pakunti. Magpo-post siya ng story niya na may ka-date siya pero hindi kasama mukha. Mga ganon. O kaya may kasabay siyang naglalakad. Ang pinicturean yung paa, ganon. Mga ganon. Mga ganon. Yun ang pagkakaintindi ko, yung soft lunch. Yung mga pasilip, yung mga parang may pakin naman kami sa buhay mo. Parang ganon. May mga ganon. Ay, mag-hard lunch ka dyan, paki ko. Oo, ganon sila eh. Hindi ko nga gets eh. Super little understanding pa rin ako hanggang dyan sa concept na yan. Alam niyo mga bros,
Kung kayo, yung alam... ano din, red flag, green flag, nito lang din yan nung mga years ago lang, hindi pa siya nag-exist dating-dati na. Red flag yung may biyanan kang lagi na kaya alam. Mga ganun, di ba? Sila. So, sa akin, yung mga bagong ganyan, no, mga terminologies, tol, no, na create. Dine-develop pa nila din. Minamaster nila. Kung kami, nagtuturo kami kung paano mo dumiskarte sa mga babae dahil kami ay super successful pagdating sa babae. Yung ganun, nagde-develop sila ng technique para sa mga hindi successful sa babae. Putang yun yung mamasterin mo. Uy, sinoff lunch na ako. Yung inaaral mo. Anong pake mo? Anong pake mo doon? Bakit wala kang ano doon eh? Wala. Pag na-master mo yun, Pin, ano ka eh? Weirdo ka eh. Talaga. Parang, uy, red flag tong ganito. Hindi ko gagawin to. Oo, tol. Pag na ano mo yun, weirdo ka, tol. Kasi, tawag dito, ba't mo mamasterin maging talunan, di ba? Tingin ko pre, pala? Weirdo sa paningin nating mga woke. Tinanong ko yung girlfriend ko kanina, tol, hindi niya din alam eh. Bakit? Parang kasi mga astig. Kasi astig na din talaga yung girlfriend mo. Oo, diba? Pero kung pag sa normal pre, parang, ganito, na soft launch na siya. Ang galing naman, ganito ganyan. Matter ba yan? Mga ganon. Di ba, tol? Pero kapag yung medyo, ka na, matured na yung pag-iisip mo, mamasterin mo yung ganyan, magmumukha ka talagang weird. Ewan ko kung kami lang talaga yon. Red pill yung mga, red pill tuloy. Red flag yung may mga, may mga tropa na pala inom, mga ganon, tol. Alam mo yun, yung mga, red flag, ganito, ganyan. Babaero yung mga tropa. Tumitingin ka na, para sa babae to, tumitingin ka ng red flag ng lalaki. Ilang lalaki na ba nasubukan mo? Baka ang sagot dyan, huwag ka munang lalaki. Tangina, masyado ka ng expert, ate. alam niya na. Red flag yan, kasi ganito yung nano ko eh. Alam mo na lahat ng red flag, ate. Hindi mo pa na-try. May mga theories na patuloy yung pag-level up dyan. Panigurado, hindi mo sila nakilala. Huwag kang magmumaster rin yung red flag, green flag po. Ilang titi na ba ang nakapasok sa'yo para... Offensive yan, pre. Hindi, okay lang yan. Ilang titi na ba ang nakapasok sa'yo para maging master of red flag, ganito, ganyan. Red flag, green flag, and motherfucking soft lunch, hard lunch, di ba? Nagmumukha lang tayong mga tito pre kasi hindi tayo nakakasabay sa kanila pero putang ina kasi pang mga ganyan. Mga tol, sinasabi ko sa inyo, sasabay ako kahit drugs yan. Pero putang ina pagka walang selbe. Walang silbi sa buhay. Bahala yan. No. Pass kayo na lang dyan magsaya. Di ba? Advice ko to for the girls who are watching this. Kasi may mga, alam mo, may mga chicks na yung nanonood din. Meron nga din eh. Nakakatuwa nga din eh. Para sa inyo. Kasi, mabait ako sa mga magaganda. Medyo harsh ako sa mga pangit. No? Mabait ako sa maganda. Para sa mga magandang theories namin dyan. Ang advice ko, kesa masterin yung red flag, green flag, huwag nyo na ng experience. Kasi, ibig sabihin nun, pag na-master nyo yung red flag nung isang lalaki, ibig sabihin nun, failure. Marami ka ng nasubukan lalaki. Nami-mess up na yung utak mo. Makakakuha ka ng trauma ng mga precautions na sasaluhin nung next na kahit wala naman siyang kasalanan. Oo. Yung mga next na magiging boyfriend mo. Potential partner mo. Potential boyfriend. Wala naman siyang kasalanan. Sasaluhin niya yun. Masasalo niya yung mga nakuha mo. Tapos, ang tawag dito, yung meron din yung isa, yung parang, tol, sabi ko, red flag, green flag. Yung kalimutan ko, tol. Wag na natin may gusto kong idagdag yung yung kakilala ko na nagkukwento about sa green flag. Choke. Walking green flag daw. Pero yung Sino? lalaki. Yung lalaki walking green flag. Yung galing to sa babae. Kinukwento niya na walking green flag si ganito, ganyan. Pero hindi mo silang katuluyan, pre. Bobo kasi. Kasi masyado siyang tumitingin at saka yung lalaki din, masyado nag-focus ano ba yung green flag para dito. Tsaka wala yung game mo doon? Wala nang spark yun eh. Wala.
Yun lang. green flag to, sige, gustuhin ko na lang. Nasabi lang, hindi nga sila naging So, sila hindi nagustuhan. May pressure din kasing magustuhan niya yung green flag. Kasi green flag, yan yung dinidictate ng society eh. Ito yung hanapin nyo sa lalaki. Kasi ito, green flag to. Dami kasing stupid shits. Stupidity nga yung gano'n. Yun yung aaralin mo. Nakalimutan ko na sasabihin ko to. Isa sa mga bagong uso yan eh. Pero, yung mga terms din. Next time na lang, hindi ko talaga hindi kasi kami, hindi kami nagpe-pay attention sa mga ganyan. Pang meta lang kami, bros. Doon lang tayo sa meta lang. Doon lang tayo sa meta na kung ano talaga yung na-apply mo in real life. Kung ano yung gumagana, doon tayo. Huwag na tayong pahirap. Diba? Pahirapan nyo yung mga mga hindi theorist. Ay, nakakita ka ba niyan, brother? Mamaya natatakpan ka ni Ace. Kita naman yan. O nga pala, tol, trip ko. May trip akong Ano? May trip akong bilhin na Susano. Ay, shit. Ay, ano ba? Parang ganito ata katangkad, tol. Trip mong bilhin? Oo man. Panigurado. Sarap. Mabigat sa bulsa yan. Trip ko nga eh. Kaso sa dadating pa ata ng wala pa ako nakikitang pagkukuhanan. May bago kasi ako ng mga trip ngayon. Makita nyo lang dito, ang ganda sana. Yung mga anime fans, di ba? Kita nyo to. Legit yan. Ito yung mga sinauna. Ito yung mga nang nag-umpisa pa lang. Tapos yun na tol yung mga, yun yung yung susunod na. Ano ba yung tsura nito, no? Itong crib natin pagka kunyari, parang gano'n na kay Excel. Napuno ng ganyan? Oo. Solid. Pero yung kay Excel, tayo lang makaka-appreciate nun yung pag hindi sila anime fan. Ang galing. Yung dami. O gago nga si Andrew Tate, sabi niya, dapat hindi ka nanonood ng anime. Sorry na Tate. Preference niya yun eh. Wala tayong magagawa. Nakakatawa nga yun kasi seryoso ng ibang tao. Yung mga nagsasamba sa hindi na nagpipick ng lang yung applicable sa kanila. Yeah. Kung ano sinabi na ganito, yun na lang yung tama. Oy, alam mo speaking, yung number 1 dating coach noong 2016. Saan yan? Sa Philippines? Sa buong mundo? Sa ibang bansa. Naging coach ko. Tangina tol, nerd yun. Dungeons and Dragons nilalaro nun tol. Kung ano-anong board games. Nagbo-board games din tayo pero hardcore yun. Gusto ko nga yun. Alam mo yung Dungeons and Dragons. Diba tayo pag naglalaro tayo ng Wolf, walang kwento. Nighttime, close your eyes. Daytime, sinong gusto nyo tanggalin? Yun, tol. Naglalaro sa Dungeons and Dragons. Okay, hindi. Mayroong malaking troll na may malaking pamalo. Tas sabi niya ganito. Sasabihin niya din yung sinabi ng troll. At nanginig yung mundo. Parang ganun, tol. May narration talaga. Iba. Tas dating coach yun. Sikat, 2 asawa, tol. Ngayon, isa na lang. Isa na lang asawa niya ngayon? Oo, nabawasan. Tanagal niya yung pangit. Tama. Focus ka na lang. Yun. Di ba? Nagulat nga ako eh. Kasi parang yung mga ganitong tao dati to mga binubuli ko sa school, sabi ko. Siya pa nagturo sa'yo. Oo nga eh. Tapos tawag dito nung hindi na ako nainom, doon na ako nahilig, tol. Nakahanap ka ng other ways para magkaroon ng Dinadamay ko nga kayo, di ba? Parang dami kong binibili mga board game. Ganun. Yung mga board game, parang na ako dyan. Na-introduce na sa akin yan. Dati na din. Dinadamay ko kayo na yun na yung banding natin yan. Oo nga eh. Hindi na masyadong Hindi na inom. Tama naman yun eh. Wala namang mali dun, pre. Naalala mo tol yung bata tayo, nung mga high school tayo, ganyan. Para sa mga, lahat ng school na nililipatan natin, magkasama tayo palagi, bro. Oo. Parang 3 yata, 4, gano'n. Ilang school yun? 3 ba? 1, 2, 3, 4, pre. Ano pang 4? Ay, 4. Sa ng school na yun. Yung una, doon tayo nagkakilala. Pangalawa, yun na yung lumipat. Tapos bumalik. Pangatlo. Tapos yung kapitbahay niya. Gano'n. Yung pang-4, yung na. Alam niyo ba, nasa 4 na yun, laging may kaaway si Pete. It's either ako ang nagsimula, pero yung mga latter part ng years na yun, na 4 years na yun, hindi na ako nagsisimula. Yung unang part, laging ako ang nagsisimula. Sabihin na lang natin, ipagpalagay na lang natin na ngayon hindi ka na nag-umpisa. Hindi na talaga eh. Dati pero ikaw.
Oo. Naalala ko tol, alam mo yung, yung hindi naman na kayo sana mag-aaway. Sabi ko, hindi nga, pin. Ay, bading. Hindi, akala ko yung naglalakad tayo papuntang ano eh. Diba yun? Ikaw lang din yun eh. Hindi ko na rin dapat gagalawin yun eh. Kakadaan ko, by the way, kanina nagdadrive ako. Kakadaan ko lang doon kanina. Memorable masyado. Oo, tandang-tanda ako pa din kung saan yun eh. Diba dun sa unang school natin? Bading. Sabi ko sa'yo, diba? Tapos nahype ka. Putang ina, asan ba yun? Tinawag ko. Teka dito. Muntik na. Suntukan tayo. Pinigilan kayo nung klase nating mabait. Oo. Sasama na sana ako eh. Kala ko 2v2 na eh. Tapos, ang natuloy na sumunod, yung hindi pa kasama yung mga yung mga nakikipag-war tayo dun sa mga hoodlums. Hindi, pero same year yun eh. Hindi nga pala ako kasama nun eh. Naalala niyo yung parang matatawag bang parang riot yun o tawag ba dun? Hindi, kasi mag-isa lang ako nun eh. Tapos, pero dumami kami nung second batch kasi marami na rin sila. Isang tricycle? Oo, isa. Napunong-puno. Sinipa mo ba yun doon sa escalator, bro? O Baliktad. Ikaw yung sinipa? Ako yung sinipa. Ay, kasi inunahan ka, no? Oo, kasi, pero, ewan ko nga, bakit parang gustong-gusto nilang masaktan ako, nag-iisa ako, tas sila 3. Oo, kasi ang kwento niyan, nung time na yun, may nagsumbong kay Pin na lower year namin, na dating, parang kaaway din natin, gano'n. Kaaway mo din. Kasi tinetesting nila kung ba't siga yun, gano'n. Siga, bakit maangas to sa school? Sobrang angas sa transferi. Pero nung na-testing nilang na-testing nila na karapat-dapat lang pala siya magsiga. Na-testing nila kasi yung champion nila doon. Yung champion nila dong malaking mataba. Tumiklop. Pinatambangan tayo sa labas, tol. Tumiklop eh. Wala po akong alam dyan, sabi niya, tol. Takot pala. Tapos ngayon, nung sila nang napatrouble, ikaw na yung champion nila. Ako yung tinawag nila ngayon. Ang dami nun, di ba? Tawag dito, hindi nga, marami pero 3 yung talagang palag-palag eh. Marami sila, takot naman pala yung iba. 3 yung palag-palag. 3 yung palag-palag. Nung pumunta kayo ng Boulevard, tito na niya yung mga kasama niya. Mga tricycle driver na, pre. Mga matatanda na, no? Matatanda na. Mabuti nga, kasi yung nagtawag sa'yo, hindi pa malag, di ba? Iniiwan ka doon, di ba? Hindi, tumakbo. Ang pumalag yung tropa din na isa. Na ahead sa atin yung year. So, ang kwento, tinawag ka para bumawi sila kasi pinagtripan sila. Yung mga tropa mo na dating kaaway mo. Oo. Tapos, nung pumunta ka na dun sa teritoryo ng mga kalaban nila, ng mga nan-trip sa kanila, inaya mo sila. Hindi ko inaya, pre. Sabi ko hindi, oo. Mas madaling pag ganun. Mas madaling tahiin. Mas madaling tahiin pag inaya. Kasi masyado complicated brains. Yun, inayo mo silang lumabas, pero bago ka makalabas, inunahan ka na, nagsuntukan kayo. Oo. Tapos, nabugbog mo yung 3, tapos, inawat kami mga... Lumipat kayo dun sa... Hindi nga lumipat B-ward, bro. Hindi lumipat. Pumunta kami dun kasi kala namin tapos na. Tapos may rest back. Magkakasama na kami kasi kala namin tapos na nga. Nag-pull up. Para kaming pull up sana kung nakakotse kaso tricycle kasi sila eh. Punong-puno. May nasa taas pa. Pinaka nagsisisi ako dyan, hindi ako nakasama talaga. Yun yung unang parang nag-gain ko yung kung nire-respeto na nila ako, mas nag-gain ko ng sobra nung dahil doon. Sising-sisi ako na wala ako niyan. Wala. Talaga. Kasi tinitext na nila ako. Nag-chat na ako, papunta pa lang kami dun sa territory nila eh. Nasa gym ako. Yung gym ko, bro, hindi ko pwedeng iwan ka agad. Kasi may coach ako. May binabayaran ka sayang. May personal coach ako, bro. Diba? Binabayaran, 25K per month. Yun binabayaran niya, tas di ko sayang pupuntahan. Diba? Ang ginawa mo pa nga nun eh. Hindi, nag-superset ka pa nga nun para lang makapunta kaso di mo na talaga nahabol. Superset, di ko nahabol. Tsaka tangina, hindi ko matatakasan yun, pre.
Hindi siya papayag. Hindi siya papayag. Tapos mo na ba yung ganito? Stricto yun yung coach ko Siyempre, dati. Siyempre, pre, dapat lang siya mag-strict. Mahal yung bayad eh. Tsaka, tsaka doon ko din naaral, doon siya din nag-introduce sa akin ng magandang martial arts eh. Oo. Tapos ng superset, nakapang gym pa ako, nakabag pa ako. Madali siyang pumunta, kaso tapos na eh. Tapos na, nag-enjoy na, nagsusoft drinks na tong mga to, tangay na. Ang nangyari pala, binalibag nila yung tricycle. Yung dapat nga na bubutasin na talaga namin yung gulong para hindi sila makakaalis. Isipin nyo yun, binabaan kami ng maraming sakay ng tricycle, mga matatanda na. Yeah. Tapos, ang pumalag lang sa amin, pangalanan ko na ata sila. Hindi naman nila. Si Noli, si Russell, ako. Tas yung mga iba naming mga kasama nagsitakbuhan na. Ay gago, sila Ralph tapos sila Tumakbo Felix. sila. Yung mga nagsumbong. Hindi naman ako nag-expect na tutulong yun kasi nagsumbong nga eh. Ba't patutulong? Ba't pa magsusumbong kung dapat Buti sila na lang? yun, sayang, nandun sana sila eh, happy sana. Happy yun, gagi. Kawawa yung mga Ang lutong ng suntok ni Noli dun sa kalbo. Laki kasi ni Noli, di ba? Parang giant si Noli kasi eh. Di ba, niya? Tinataob niya yung may kumapit nga sa likod niya eh. Binalibag niya. Parang goblin bro ah. Basta parang may goblin sa likod bang. Gustong kasi malaki kasi si Noli eh. Gustong para hindi na makapalag, para may isang bubugbog habang may pumipigil kay Noli. Ang ginawa ni Noli, ginawa niya. Basta binalibag niya. Kawawa tol. Laki-laking tao. Mas matangad ba sa akin yun? Parang eh. Parang mas malaki sa'yo yun. Tatandaan ko din eh. Ganun, solid yung experience na yun. Yung isang kasama ako, yung sa city bro, yung sa likod ng school. Solid din yun, pre. Ang isang witness nun si Chase, kaso wala siya dito eh. Hindi kasi palaaway si Chase. Si Chase kasi hindi siya palaaway eh. Kaya nung bago pala kami papunta doon, sinabi na niya hindi siya gagalaw, sabi niya. Si gagalaw. At least may moral support. Ay, go pin, go leg ganun. Tangina, napunta tayo sa isang iskinitang maliitas. Dami nung kalaban nun eh. Doon tayo kinorner, brother. Hindi, doon napag-decidean na mag one-on-one. Dapat. One-on-one. Dapat. Dalawang section sila, tol. So, mga 20 yun. Grabe kung makita nyo. Ang daming tao. Pag kasi tayo nagkukwento, akala nila, exaggerated eh. Pero ganun talaga eh. Ganun yung nangyari eh. Gusto kong mag-guess sana dito yung mga binugbog natin eh. Para Oo, tropa na namin ngayon. para mapatotoo eh. Ang lalaki pang katawan. Pero akong pinakamatangkad nun. Walang mas matangkad sa'yo nun, no? Hindi, yung isa bro. Ay, yung meron. Kaway mo kahit ko. Pero payat. Yung K ata yung pangalan, Kenneth. Hindi ba Neil? Russell. Hindi mas matangkad. Hindi mo kasing tangkad yun. Pero okay din yung height. Mas matangkad siya sa akin. Pero di ba yun yung, wag ikaw kuya, suko na ako, sabi niya. Yung nagtatago. Humiga mag-isa. Yun. Hindi ko pa nasusuntok, humiga. Grabe yun guys, kung alam nyo lang. Si Pin, ang lakas ng loob po, tangina, pumasok dun. Pinakyuan niya yung isang section. Ayun, yung section na yun, tropa niya yung kabilang section. Inaya niya. Bugbugin natin yung mga yan. Inaya. Tapos sabi ko, one-on-one na lang. Ang ganun doon. Ngayon tayo. Tapos, meet up sa likod. Nung nag-meet up sa likod, ang dami nila. Tayo, tatlo lang yata tayo. Tapos, hindi, may kasama. May sumama yung iba natin si King kasama. Ka-classmate nun. Pero, aminado na silang di sila gagalaw nun. Ayaw kasi nila. Kasama ni, parang kapareho ni Chase yun eh. Mga pacifist sila, hindi sila palaway. Andun nga si ang natatandaan ko, nandun si Maki. Nandun si Maki. Nandun si Maki. Na isa din, hindi tumulong. Yun nga, yung time na yun. Dalawa lang kami lang palag-palag nun. Pero sa kanila parang 7 lang din sila yata silang palag-palag nun. Hindi naman yung buong 20. Pero napakadami kasi nila eh. Tingin ko nga tol, papalag lahat yun. Kung papalag yun kung hindi lang natakot. Na nakita nilang, nabubugbog na. Ay, wag na tayo sumunod. Kasi alam nyo guys, kung bakit sila natakot nun. Kasi nung una, di ba one-on-one lang sana yung brother? Tawag dito.
tatlo kagad sumuntok sa'yo nun. Nakita ko yun kasi nasa labas ako, ikaw nandun sa Ako loob yung nandun sa ano eh. Oh. Tangina, tatlo, gago tong mga to, sabi ko. Buti talaga, may kasama ako na hindi importante yung marami, basta ang importante yung papalag eh. Gago kasi kung hindi sila natakot dun, susugod yung lahat na yun eh. Pasugod na sila nun, tol. Grabe, isang iskinita yun eh. Wala pa tayong tatakbuhan nun kung sakali. Di ba tatlo kagad yung amano sa'yo? Tapos tinanggal ko isa-isa yon. Sinuntok-suntok ko sila. Kawawa sila eh. Tapos, bug sila pre tapos yung isa sumusuko na bro. Tapos naalala ko, nung pasugod na yung madami yung dol. Tangina, doon ko na shout ko yung pinakamalakas kong sigaw sa buhay ko bro. Yun yung sigaw mo eh. Yung pinakamalakas kong sigaw sa buong buhay ko tol. Sabi ko, talagang sa buo, parang yung mga tricycle. Solid yun, pre. Solid guy. Yun ata narinig nung kaya may umawat na. May umawat eh. Kawawa sila pag walang umawat nun. Yung isa, wag ganyan kuya. Umiiyak na eh. Diba, naalala mo yun, si Kits. Binabalik ko na yung kamay niya eh. Wag ganyan po. Tapos ang nagsasabi nun yung kasama niya. Pre. Wag naman ganyan. Tapos, inantay nilang, nung sinabi kong tumigil silang lahat. Pasugod na sana sa amin. Diba, ang dami nila. Tapos, natakot sila. Gumanon sila, tol. Tapos si Pin talagang binubugbog niya si Kits na nagdura pa ng dugo. Flappy Bird si Kits nun eh. Ang cute ng lips niya eh. Tapos, ang nakakatawa nun, ang kwento niya sa mga klase niyang hindi sumama, binugbog niya daw ako ng sobra. Tapos nung nakita natin sila after ng gulo, ako yung walang tama sa mukha. Sa kanya may bukol dito, may may black eye. Natural. Yung lips niya, Flappy Bird. Natural na yun. Hindi na ako naiinis pag ganun. Ako din eh. Kwento mo yan eh. Ikaw bida dyan. Tangina, wala pa akong laban na natalo ko. Tapos, pero lahat ng kwento nila, lagi silang panalo. Pusang yan na. Kung hindi, may palusot. Naano kasi ako eh. Ang dami nila. May mga ganun. Meron ba time na yun? Yung kami yung madami. Ito, hindi ko lagi kailangan. Lagi hindi eh. Hindi ko kailangan. Kami nga lang eh. Hindi ko kailangan ng madami. Tapos, yun, grabe yun tol. So talaga yung time na yun, nung napaaway kami, talagang nag-deepen din nung band namin nun na hindi kami mag-iiwanan talaga. Oo. Dun parang kunwari sa isa't isa sa amin, may hinahanap lang para mas maging mas maging solid yung samahan. Ngayon may parang yun yung nagpunan nung time na yun. Lalo ngayon may mga combo na tayo tol eh. Tayo pang tag team na kami. Kasi madalas yung mga kalaban mo tol, di naman nila iniisip yun. Wala silang ganun. Pag dalawa tayo tol, subukan nila. Try nila pre. Ilan yung mamamatay sa kanila bago na tayo. Bago tayo pumanaw din. Kung bago lumaban mga par. Baka bulagin ko kayo isa-isa dyan. Kaya bawal ako sa UFC tol eh. Putang ina eh. Tatanggalin natin yung mga throat nila pre. Tol, mixed martial arts ko kasi pang dirty fighting eh. Kasi yun yung magagamit mo sa meta sa streets eh. Wala naman kayo sa octagon para magsabi, oy foul yan. Walang ganun eh. Hindi pwede yan. Kailangan alam mo yung mga pagkatapos nung laban na yun tol, nakita pa natin silang magkakasama sa school. May yabang sila. Yabang nila. Tapos tumakbo. Ikaw yung nakailam no, sabi ko dun sa isang kasi di ba 1-on-1 dapat. 1-on-1 yun. Ikaw yung nakailam, sabi mo ganun. Bakit sabi niya? Bakit mayabang pa. Nag-smirk pa siya na eh. Babaliin ko yung leg mo, sabi ko sa kanya. Sabi niya. Tapos naka-smile. Ang dami nila nun tol. Nung hinabol ko, tumakbo lahat. Sa daming bading tol. Sa bagay, school kasi yun tol. Hindi naman din kasi pre yung strength in numbers. Kung lahat yan may balls. Kung lahat kayo Spartan. Kaya nga yung Spartan na 300 lang sila pero sila pa pumalag nga eh. Grabe nga eh. Sila pa yung nanalo. 3,000 ba kalaban nila doon tol? Hindi sila nanalo, naubos sila. Nung last nung una kaya sila sumikat kasi nanalo yata sila to. Maraming beses sa war. Kasi 300 na lahat may balls. Kaya yung strength in numbers hindi yan nag-a-apply sa lahat. Sama mo yung mga weirdo nerdy mong kaklase o kaya kaibigan. Dapat kasi school pa kasi tayo nun eh. Sabagay. Oo nga.
Mahirap na din makipaglaban ngayon, tol. Kasi hindi ko na din alam kung anong kaya kong gawin. Nung last time na nga na nakipag-away ako, tangina, kung hindi naawat yun, patay yun eh. Tangina na. Hindi mo chinuchokes lang, inaano mo na eh. Hindi ko nga sasabihin kung anong nangyari, pero may naano nung time na yun. Diba? Wag na. Basta, ano kasi, medyo kinakahiya ako din kasi. Dati hindi ko nagigets kung bakit sobrang tapang ko, tol. Basta matapang lang ako. Lalo pagdating sa mga kaibigan ko. Ngayon sabi ni Andrew Tate, hindi ka pwedeng makitaan na kasama mo yung mga mahihinang mga lalaki. Magiging mahina ka rin. Which makes sense. Doon pumasok sa isip ko, brother. Yun pala yung kasi hindi mo ini-explain yun nung time na yun eh, di ba? Parang matapang ka lang, ganun. Pero nung narinig ko yun, may kapareho pala ako ng mindset. Kaya trip ko yun si Andrew Tate kasi pareho kami ng mindset tol eh. Nagre-resonate sa ano eh. Kahit wala akong natutunan na bago tol, alis alam ko na, ay tangina, may kapareho ganun pala ako. Oo. Kaya ako siya nagustuhan kasi yung mga hindi ko ma-explain na ano ko, na-explain niya pre, hindi kasi ako magaling mag-explain na. Hindi ka thinker sa ganung bagay. Hindi, oo. Pero smart ka, di ba? Siguro. Oo Kasi pangit pag sa akin ang gagaling yan, tali-talino ko ganun. Pero pag sa akin okay lang. Parang tingin ko kasi matalino ako tol. Sa akin parang hindi ko trip pag ako yung magsasabi. Pero sinasabi ko yun kapag pa-joke. Para hindi mukhang super yabang ganun. Tsaka siguro tol, no? Kaya din natin na topic yun kasi tayong dalawa lang. Ang vibes talaga namin ni Pin, nito si Pin, kami talaga yung mag-best friend na ito. Pero best friend din naman namin yung mga yun. Close namin. Pero close parang namin kami talaga yung mag-best friend kasi sa mga sa mga away talaga ganyan, ang buhay ganyan. Laging magkasama talaga kami mga chong. Siguro kaya ganun napunta tayo sa topic na ganyan kasi nagtataka ako bro, bakit tayo naging gangsta shit bigla dito? Illegal tours. Siguro kasi yun tayong dalawa. Tayong dalawa na eh. Oo, din. Wala si Bluff, wala si Chase eh. Di ba? No, pre. Ganun yun. Classification, babaero kasi mga yun. Sa bagay. Yung, ayoko nang sabihin. Ikat mo na lang to sasabihin ko, pre. Huwag mo nang sabihin. Mamaya na lang. Mahihirapan ka pa. Para wala na akong kakata. Tandaan mo na lang. Hindi, parang nga maganda eh. May pang-clip tayo na para sa kanila lang. Joke lang. Wag na. Joke lang. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat na silang lumaban. Gusto ko lang maging pacifist ngayon eh. Yung kahit tignan ako na masama, okay lang. Sige. Wala eh. Gusto kong sampalin. Diba? Dati. Gagi ka. Parang sinasabi mo kasi na pag ganyan, syempre, papalag din ako. Hindi Alin? Diba? Ayun, late sessions lang, Legal Theories. Shoutout pala kung nakaabot ka dito. At doon sa nag-comment doon last time na putol yung video. Hindi ko rin alam ba't ganun yung pag-upload ng YouTube ngayon, naputol. Upload ko na lang siguro yung part 2. Siguro yung katuloy nun 5 minutes lang yun. Kahit na para kasi nakakatuwa na may nakapansin, may umaabot pa pala dito. Talagang tinapos niya. Pansinin nyo yung mga malulupit na topic namin. Nasa una o gitna. Tapos sa huli, doon na mapapansin nyo. Ay, ganito pala kasama to sa personal. Chill lang pala, mabait pala. Tropa pala. Saan nagagaling yun, tol? Sa labas ata. Baka si Lucky yun. Ay, ba si Lucky? Yun, guys, out na tol, no? Oo. Legal Theories, we out.